Commander, pag-iisipan mong mabuti ang inaalok ko. Tinitiyak ko sa'yong wala kang talo rito. Wika ni Daga. At bakit ko naman kailangan tanggapin ang inaalok mo? Anong makukuha ko pag dumikit ako sa matandang yun? Alam mo Daga, sa totoo lang, ikaw yung kawawa sa atin. Dahil sa pagiging ambisyoso mo, nakalimutan mo na kung saan ka talaga nanggaling. Saad ni Commander Jaguar. Hindi agad nakasagot si Daga. Tila natamimi ito sa sinabi ng dating pinuno. Halatang napikon, ngunit tinakpan niya ng malaking ngiti ang inis niya sa mukha. Ang dami mo pang sinabi, Commander. Iisa lang naman ang likaw ng bituka natin. Hindi ako naparito para asarin kayo. Inaalok ko lang kayo ng tulong. Masama na ba yun? Nakangiting wika ni Daga. Magiging masama ang isang bagay kung sama-sama din ito gagamitin. Hindi pa huli ang lahat para magbago Daga. May pagkakataon ka pang itama ang mga pagkakamali mo. Nandito pa rin kami ni Pepe para tanggapin ka. Kung magkakaisa tayo lahat, maaari nating mapigilan ang matandang yun. Sinusubukan pa rin ni Commander Jaguar na kumbinsin ang dating tauhan na talikuran ang masasamang gawain ni Lizardo at sumama sa kanila. Naniniwala kasi siya na kung magsasanib sila ng puwersa ay maaari silang magtagumpay na talunin ang kalaban. Pero mukhang bingi na si Daga sa mga pakiusap ni Commander Jaguar. Hindi na niya kaya pang bumalik sa dati at gusto niya na ang ganitong buhay. Dahil dito, sumuko na si Commander Jaguar na kumbinsihin si Daga na iwan si Lizardo. Wala na siyang magagawa pa para baguhin ang isip nito. Tumayo si Daga at tumingin sa kabilang selda. Napangiti ito nang makitang tulog pa ang mga bihag. Binaling nito ang tingin sa dating pinuno. Alam nyo, magpapakapagod lang kayo kung papairalin nyo ang katigasan ng ulo nyo. Hindi nyo na maililigtas ang mga tao dahil nilalapan na sila ngayon. Wika ni Daga na ikinagulat naman ng dalawang rebelde. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Commander Jaguar kay Daga. May ginawa ba kayo sa mga tao? Sumagot ka! Sabat naman ni Piping Tambak. Bahagyang umiti si Daga. At kailan ka pa nagkaroon ng alalahanin sa mga tao? Di ba nga? Ikaw nga itong panay ang recruit sa kanila. Tanda mo pa ba ang mga magsasakang hindi kayat mo noon? Hindi na nakabalik pa sa mga pamilya nila nung pagbantaan nung papatayin sila kapag umalis sa grupo. Hindi nakapagsalita si Pepeng Tambak sa sinabi ni Daga. Hindi niya akalaing uungkatin pa nito ang mga maling ginawa niya sa nakaraan. Ang mga magsasakang pinilit niya noon na sumama sa kanilang samahan. Nasawi ang mga ito sa unang bakbakan pa lang dahil hindi pa sila ganong eksperto sa paggamit ng baril. Dahil sa nangyari ay maraming naulilang pamilya dulot ng maling pamumuno ni Pepeng Tambak sa grupo. Lahat sila ay namatay sa unang sabak pa lang sapagkat kumuha ka ng mga taong hindi pa nakakahawak ng baril sa tanang buhay nila. Pagkatapos ba ng nangyaring yun, nakonsensya ka ba kahit kaunti? Dagdag pa ni Daga. Tama na yan. Sabat naman ni Commander Jaguar. Oh, to the rescue ka naman kaagad, Commander. Di pa nga ako natatapos magsalita eh. Reklamo ni Daga. Tama na Daga. Mabuti pang umalis ka na lang. Hayaan mo na kami ni Pepe rito. Mahinahong pakiusap ni Commander Jaguar kay Daga. Ngumiti ng matamis si Daga. Ganyan nga ang gusto kong marinig na salita mo, pinuno. Malumanay na pakikiusap. Hindi gaya ng isang to. Puro paninindak lang ang alam. Tura ng rebelding aswang. Sana hindi ka magsisi sa pinili mong landas. Saad muli ni Commander Jaguar. Hindi na sumagot si Daga at umalis na lamang ito sa piitan. Naiwan namang masama ang loob ng dalawa sa naging desisyon ni Daga. Hindi nila akalaing mas pipiliin ni Daga na makisama sa isang masamang tao kaysa sa sumama sa kanilang pangkat na nais lamang ang matahimik na buhay.
Magmula nang magkawatak-watak ang kanilang grupo, ay nagkanya-kanya ring landas ang mga miyembro at mas piniling umanib sa makapangyarihang si Lizardo upang magkaroon din ng lakas at kapangyarihan. Hindi na nila naisip na mapapahamak din sila dahil sa maling landas na pinili. Kapag ang mga tao ay nagsama-sama at nagkaisa, mas malakas ang pwersa ng mga ito kahit pa napakaliit lamang ng bilang nila. Ang pagtutulungan ng bawat isa ang magiging susi ng lahat para magtagumpay sa anumang hamon ng buhay. Ito ang naiisip na paraan ni Commander Jaguar para labanan ang mga aswang. Ang lakas at pwersa ng mga tao ang tutuldo sa paghahasik ng lagim ng mga aswang. Sa kabilang dako naman, natagpuan na ng mga rebelding aswang ang pinagtataguan ng mag-anak. Dahil sa paglabas ni Mang Ruben, ay natuntun kaagad ito ng matalas na pang-amoy ng mga aswang. Agad silang bumalik kung saan sila unang huminto upang hanapin ang kinaroroonan ng mag-anak. Subalit pagkarating ng grupo sa yungib ay laking pagkadismaya nila nang maabutang wala na ang mag-anak rito. Halatang kanina panilisan ng pamilya ang lugar dahil sa kutob na masusundan sila ng mga aswang rito. Dismayado ang lahat sa nangyari. Kaya kaagad silang nagsikilos upang habulin ang buong mag-anak na ngayon tumatawid na sa batis para makarating sa kabilang ibayo ng kagubatan. Subalit hindi naging madali para sa kanila ang pagtawid dito, lalo na sa lamig ng tubig at sa malakas na daloy. Hanggang bewang ang taas ng tubig, kaya pinasan ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa bato para hindi sila tangay ng agos. Takot na takot pa si Rita habang nakakapit sa ulo ng ina. Tuwing napapatagilid ang ginang, ay pakiramdam nito matutumba na sila. Hindi kaya ng katawan ng ginang ang ganito kalakas na agos, lalo pat sinasabayan ng malamig na tubig ang pakikipagsapalaran nilang makatawid patungo sa kabila. Naninigas na halos ang buong katawan ni Aling Amor sa tindi ng ginaw na nararamdaman. Pero pinipilit pa rin itong makalampas sa tubig, alang-alang sa anak niyang babae. Kung hindi lamang sa suporta ng asawa na nakakapit sa damit niya, ay marahil natangay na silang mag-ina. Parang alon na humahampas sa mga katawan nila ang agos, kaya hindi makatuon ang mag-anak sa pagtawid sa kabilang dulo. Maya-maya ay nagulat na lamang ang mag-anak nang makarinig sila ng malalakas na angil mula sa likuran. Dahil dito, napalingon si Limuel at nakita niya ang mga kalalakihang nakasuot ng balabal na nakatayo sa gilid ng batis habang matalim ang titig sa kanila. Nahintakutan kaagad ang bata at sininyasan ang kanyang ama na magmadali pa dahil nasa likod lang nila ang mga aswang. Hindi lumingon si Mang Ruben na mas binilisan pa ang paglalakad niya sa ilalim ng tubig. Marami itong natatapakan at nasasaging mga bato. Ngunit hindi na ito ininda ng padre di pamilya ang hirap at sakit. Mailigtas lamang ang mag-iina niya. Anong gagawin natin, Ruben? Malapit na nila tayong maabutan. Mamamatay tayo rito. Nagsisimula ulit mag-hysterical si Aling Amor dahil sa mga nakakakabang pangyayari. 5 metro lang ang layo ng mga aswang sa kanila. At kung nanaisin silang abutin, ay isang talon lamang ng mga ito ay makukuha na sila. Pero sa halip na mataranta, ay pinakalma ni Mang Ruben ang asawa at sinabing mag-focus lang ito sa pagtawid dahil naniniwala siyang hindi na sila hahabulin ng mga rebelding aswang. Huwag kayong mag-alala, hindi nila tayo susundan sa lamig ng tubig dito. Kaya, relax ka lang mahal, dahil hahayaan nila tayo makatawid at saka sila hahanap ng paraan para sundan tayo uli. Paliwanag ni Mang Ruben sa misis at kumalma naman agad ito. Nang nasa kalagitnaan na sila ay nagulat si Mang Ruben nang isang bato ang bumagsak sa gilid niya. Napalingon ito
dahil dito at nakita niyang binabato sila ng mga aswang habang nagtatawanan ang mga ito. Kinabahan si Mang Ruben na baka matamaan ang mag-iina niya, kaya tinanggal niya sa batok si Limuel at nilipat sa dibdib banda. Parang sanggol na nakayakap si Limuel sa ama habang tinatakpan nito ang asawa upang hindi matamaan ng mga bato na tila ulan na bumabagsak patungo sa kanila. Napahiyaw na si Aling Amor sa nerbiyos dahil kamuntikan na silang matamaan ni Rita. Mabuti na lang ay nakaiwas sila at bumagsak sa tubig ang bato. Medyo malaki pa naman ito na kung sakaling mahagip sila ay pareho silang matutumba ng anak. Napakamao naman si Mang Ruben sa nangyayari dahil parang pinagkakatuwaan lang sila ng mga aswang. Wala itong magawa kundi takpan lamang ang mag-ina niya para hindi sila matamaan ng mga bato. Isang bato ang biglang tumama sa likod ni Mang Ruben at sa lakas ng impact ay dinig na dinig ito ni Aling Amor. Ngunit hindi ito ininda ni Mang Ruben at patuloy lamang ang lalaki sa pagtawid. "Ruben, ayos ka lang ba?" Mangiyak-ngiyak na tanong ni Aling Amor na naaawa sa sitwasyon ng asawa. Tila nagsilbi itong kalasag nila para hindi sila masaktan ng mga bato. Oo, ayos lang ako, Amor. Wala lang ito. Patuloy ka lang sa pag-usad. Mas bilisan pa natin. Huwag mo ako isipin. Kaya ko ang sarili ko. Napapaubo si Mang Ruben at napapaungol nang isa pang bato ang muling tumama sa likod niya. Halos matumba na ito sa lakas ng pagkakabato sa kanya. Pero nakuha pa rin niyang tatagan ang sarili, alang-alang sa kanyang pamilya. Nagpatuloy pa rin ito sa pag-abante para makatawid sa kabila. Kung susuko siya sa ganoong sitwasyon, ay mamamatay ang buong pamilya niya. Subalit hindi inaasahan ni Mang Ruben na sunod-sunod na bato pa ang babagsak sa kanya na mula sa asintadong si Katuring. Tinamaan siya at halos manginig ang mga tuhod ng matanda sa tindi ng pinsala. Sapul na sapul mo siya doon! Ang galing mo umasinta! Tulad ka pa rin talaga ng dati! Asintado! Papuri pa ng tauhan kay Katuring. Hindi magtatagal, susuko din ang mga iyan! Wika ni Katuring. Sabay hagis ng bato at nagtawanan ang mga aswang nang masapul sa ulo si Mang Ruben. Nahilo kaagad ang matanda nang mahagip ito sa tuktok. Nagtamo ito ng bleeding sa likod ng ulo. Umagos ang dugo hanggang sa likuran, kaya muntikan nang mapabitaw si Limuel dahil sa madulas na dugo. Mabuti na lamang ay nasalo ni Mang Ruben ang kamay ng bata. Bagamat nahihilo, ay hindi pa rin sumuko ang matanda sa pagtawid sa batis. Nang makatawid na sila, ay dito na rin bumagsak ang katawan ni Mang Ruben. Hinang-hina ito dahil sa sakit ng katawan at sa dugong nawala sa kanya. Diyos ko, Ruben! Napahiyaw si Aling Amor sa mapait na nangyari sa asawa. Agad niya itong kinanlong sa mga braso upang manatili itong gising. Napapapikit na kasi ang mga mata ni Mang Ruben dahil sa panghihina. Tay, huwag niyo po kaming iiwan! Umiiyak na wika ni Limuel at Rita sa mapait na sinapit ng kanilang ama. Anak, Limuel, huwag mong papabayaan ang nanay mo at kapatid mo. Alagaan mo silang mabuti. Pilitin mo mabuhay para sa kanila. Huwag kang susuko kahit anong mangyari. Wika ni Mang Ruben na naghihingalo na. Ruben, huwag ka namang bumitaw sa amin. Hindi ba't sabi mo, aalis tayo dito na magkakasama? Bakit susuko ka na agad? Naghihintay pa sa'yo ang anak mo sa bahay. Kailangan ka niya para magsabit ng medalya. Huwag mong gawin ito. Nakikiusap ako sa iyo, Ruben. Sabay hagulgol ni Aling Amor. Sa tindi ng pinsala ay hindi na kinaya ng matandang katawan ni Mang Ruben ang mga batong tumama sa kanya. May namuong dugo sa pagitan ng baga at puso nang mabali ang ribs niya. Kaya ngayon
ay sinusukan niya ito papalabas para makahinga ng maluwag kahit papaano. Pansamantala lang ito at di magtatagal ay unti-unti ring papasukin ng dugo ang utak ni Mang Ruben. Sanhi ng batong tumama rin dito. Nagkaroon na ito ng internal bleeding sa loob ng kanyang ulo nang biglang bumara ang sugat nito sa tubig na pumasok. Dahil sa matinding pinsala ay unti-unti na sinusukuan ng pag-asa si Mang Ruben. Lumalaban pa rin ang espiritu niya pero hindi na kaya ng kanyang katawan na lumaban pa. Tandaan mo, Amor, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Protektahan mo sila hanggang sa huli, gaya ng pagprotekta ko sa inyo. Paalam. Huling wika ni Mang Ruben na nakangiti bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Hindi tuloy napigilan mapasigaw ni Aling Amor dahil sa pagkasawi ng kanyang asawa. Nakuha pa nitong ngumiti sa kanya bago namatay. Napahagulgol ng todo ang ginang. Halos sumabog ang puso niya nang maramdamang unti-unting lumalamig ang buong katawan ni Mang Ruben sa mga braso niya. Indikasyon lang na patay na talaga ito. Ngunit ang masakit lang ay namatay itong naghihirap. Sinasabayan din ng pag-iyak ng mga bata ang ina. Hindi rin nila matanggap na wala na ang kanilang ama. Subalit sumumpa si Limuel na poprotektahan niya ang pamilya niya alang-alang sa huling habilin ng kanyang ama. Napansin niyang nagsikilos na ang mga rebelding aswang upang humanap ng ibang daan. Dahil dito, tumayo kaagad si Limuel at nilapitan ng ina upang ilayo sila ng kapatid niya sa lugar. Ayoko! Dito lang ako! Hindi ko iiwanan ng tatay niyo! Hindi ko siya papabayaan! Tanggi ni Aling Amor. Hindi pa rin ito tapos sa paghihinagpis. Halos mawala na ito sa sarili dahil sa masakit na kamatayan ng asawa. Mas nanaisin niya pang mamatay na lang sa tabi ni Mang Ruben kaysa iwan ito na mag-isa para pagpiestahan ng mga hayok sa laman ng mga aswang. Gayunpaman, naging makulit pa rin si Limuel at sa pilitang itinayo ang ina. Hindi niya alam kung saan siya nakahugot ng lakas. Pero kung hahayaan niya lang na maging ganito ang nanay niya, ay maaabutan sila ng mga aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang bata at hinila niya paalis sa lugar ang pamilya, kahit na masakit sa loob niyang iwan ang labi ng kanyang ama. Kailangan na po natin magmadali, Nay. Maaabutan na po nila tayo kung magaganyan lang kayo. Wika ni Limuel habang tumatakbo sila ng nanay at kapatid niya sa kakahuyan. Nakatulala lang ang ginang habang tumatakbo. Bago po mawala si tatay, nangako ako sa kanya na puprotektahan ko kayo ni Rita. Sana po ganun rin po kayo sa amin. Paano na po kami ni Rita kung pati kayo ay susuko na rin, Inay? Dagdag pa ni Limuel at naiyak si Aling Amor sa pagsisisi. Nagsimula itong matauhan mula sa sakit na naramdaman niya. Muntik na siyang matroma. Mabuti na lamang at nasa tabi niya si Limuel na nakagawa ng paraan para maibalik siya sa sarili. Humingi siya ng tawad kina Limuel at inakay niya ang kamay ng mga anak para maghanap ng ligtas na lugar. Samantala, habang nasa klase, ay hindi maintindihan ni Edward pero bigla na lamang tumulo ang luha niya ng walang dahilan. Kasabay nito ay nakaramdam siya ng kaba. Hindi man niya maipaliwanag ang nangyayari pero malakas ang kutob niya na may hindi magandang nangyayari sa pamilya niya. Lumalakas ang tibok ng puso niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Napansin naman siya ni Ana at nakalapit ito kaagad nang hindi man lang niya namamalayan. Uy! Ano nangyayari sa'yo? Pag-aalala ng dalaga. Ewan ko, pati rin ako naguguluhan eh. Sagot ni Edward. Bumunot ng panyo si Ana sa bulsa at iniabot sa binata. Ito oh, punasan mo yan. Baka isipin ni Sir na babaliw ka na. Babalik na ako sa upuan ko. Mag-usap na lang tayo mamaya pagkatapos ng klase. Bumalik agad si Ana sa silya niya.
Hindi na sumagot si Edward at pinunasan na lamang ang luha sa mga mata. Hindi man kaila, pero malakas ang pakiramdam ni Edward na may hindi magandang nangyayari sa pamilya niya. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang kumalma para makafocus sa klase. Ayaw niyang masira ang konsentrasyon niya sa pag-iisip ng masama tungkol sa pamilya niya. Winaksi niya muna ito sa isip at itinuon ang atensyon sa pag-aaral. May training pa sila sa ROTC, kaya dapat maayos pa rin ang takbo ng utak niya. Samantala, sa bahagi naman ni Inspektor Sarmiento, pagdating sa maputik na bahagi ng kakahuyan, ay may nakita siyang bakas ng mga paa na malapit sa kanyang kinaroroonan. May isang maliit na landas papunta sa masukal na bahagi at dito humantong ang mga bakas. Medyo naguguluhan lang ang inspektor dahil may kasama itong maliliit na pares ng mga paa. Pinag-aralan niya itong mabuti at natuklasang nasa 8 to 12 years old lang ang may-ari ng mga ganitong footprints. Hinala niya ay mga bata ito na may kasamang matanda ang nagmamay-ari ng mga yapak na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya itong sundan ang mga bakas. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang lumang kubo. Tahimik ang lugar at wala siyang makitang senyales na may tao sa loob. Kaya naman, dumiretso siya sa pinto at binuksan ito. Ngunit nagtaka ang inspektor dahil nakalak ang pinto mula sa loob. Kaya naman, nag-ikot-ikot siya para tignan kung may bukas na bintana. Sarado ang bintana sa harapan, kaya umikot siya para suriin kung may mapapasukan ba siyang bintana o pinto sa may likod. Sa pag-iikot niya ay maswerteng nakaawang ng bahagya ang bintana. Sumilip siya pero madilim sa loob at wala itong makita. Nagpasya siyang pumasok. Pagdating sa loob ay laking gulat niya nang tutukan siya ng patalim ng isang tao. Hindi siya nakareact kaagad dahil nakatalikod siya, pero naramdaman niya na may kasama itong mga bata. Kaya naman dahan-dahan siyang lumingon para magpakilala, pero pinigilan siya ng taong tumutok sa kanya at mas lalong idiniin ang patalim sa kanyang likuran. Napataas na lang ng kamay niya si Inspektor Sarmiento dahil wala itong magawa. Ayaw naman niyang gumawa ng marahas na aksyon dahil maaaring madamay ang mga bata. Kaya nanatili na lang siyang nakatalikod habang nakataas ang mga kamay sa ere. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Matigas na tanong pa ng ginang pero nanginginig naman ang boses nito. Halatang natatakot din ito pero pinapalakas lang ang sarili. "Ang pangalan ko ay Inspektor Carlos Sarmiento. Isa po akong pulis, ma'am." Magalang na sagot ni Inspektor Sarmiento. Naka-trench coat siya. Kaya nahirapang makumbinsi si Aling Amor na totoong tao siya. "Hindi ako naniniwala sa iyo. Kauri ka din nila. Isa kang halimaw." Galit na sambit ni Aling Amor. Nagsimulang manggilid ang mga luha nito dahil sa matinding galit at puot. Napakunot naman ang noo niya si Inspektor Sarmiento dahil sa pinagsasabi ng ginang. "Ano pong halimaw ang pinagsasabi niyo?" Tanong pa ng pulis. "Hayop ka! Huwag kang magpanggap na walang alam. Pinatay niyo ang asawa ko. Dapat sa'yo ay mamatay na rin. Mamatay ka na, halimaw ka!" Sigaw ng ginang, sabay unday ng saksak kay Inspektor Sarmiento. Pero mabilis na kaikot ang pulis at tinapik ang kutsilyo sa kamay ng ginang. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Sinubukan pa itong damputin ni Aling Amor. Subalit sinipa na ito ni Inspektor Sarmiento at napunta sa ilalim ng higaan ang patalim. Napatras sa takot si Aling Amor. Niyakap niya ang mga anak para protektahan laban kay Inspektor Sarmiento. Nagtaka tuloy si Inspektor Sarmiento sa nangyayari. Nakita niya sa mga mata ng ginang ang matinding takot nito. Takot na parang mawawala na sa sariling katinuan. Nanginginig ang buong katawan. "Teka, sandali! Huwag kayong matakot sa akin!
Hindi ako masamang tao tulad ng iniisip nyo. Isa talaga akong pulis. Ito, tignan mo. Pinakita ni Inspektor Sarmiento ang kanyang ID at badge bilang pulis para maniwala ang ginang. Tinignan naman ito ni Aling Amor at dito pa lang ito nakumbinsi. Humupa kaagad ang takot sa katawan. Sigurado ka bang isa ka talagang pulis? Paniniguro pa ng ginang. Tumango naman si Inspektor Sarmiento at binalik sa packet ang badge at ID niya. Tumingin siya sa mga bata. Nay, may tutulong na po sa atin. Makakalabas na tayo ng ligtas sa lugar na ito. Hindi mapigilan ng batang si Rita na matuwa dahil may tutulong na sa kanila. Bigla namang napakunot ng noo si Inspektor Sarmiento dahil nalilito pa siya sa nangyayari. Wala siyang alam sa tinutukoy na mag-ina. Bakit? May gusto bang manakit sa inyo? Tanong ni Inspektor Sarmiento. Tumayo si Aling Amor at sinara nito ang bintana. May mga aswang sa lugar na ito. Wika ng ginang. Ano? Aswang? Gulat ng inspektor. May halimaw po na humahabol sa amin at gusto kaming kainin. Patay na po ang tatay ko dahil pinatay nila, mamang pulis. Pwede niyo po ba kaming tulungan na makalabas dito? Pakiusap ni Limuel. Ha? Makalabas? Medyo nagdalawang isip si Inspektor Sarmiento dahil may misyon pa siyang ginagampanan ngayon. Isa iyong top mission at kailangan na wala siyang aksayahing panahon. Naramdaman naman ng bata ang pag-aalangan ng pulis, kaya nanggilid ang mga luha nito dahil sa lungkot. Naawa naman si Inspektor Sarmiento. Sandali, huwag kang umiyak. Awat niya sa bata, pero patuloy lamang sa pagluha si Limuel. Nahawa na rin ang bunsong kapatid na si Rita at umiyak na rin dahil sa kuya niya. Dahil dito, hindi tuloy makapagdesisyon ng maayos si Inspektor Sarmiento. Hay, paano bang gagawin ko nito? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga bata. Niyakap na lang sila ng kanilang ina para tumahan na sa pag-iyak. Okay, sige, ilalabas ko kayo sa lugar na ito. Pero mangako kayo sa akin mga bata na hindi nyo ipagsasabi sa iba na nakita nyo ako dito ha. Kondisyon pa ni Inspektor Sarmiento. Opo, pangako po. Sagot ng mga bata. Ngumiti lang si Inspektor Sarmiento at hinila niya si Aling Amor papunta sa sala para kausapin ito ng masinsinan. Gusto niyang malaman kung papaano napunta sa kagubatan ang mag-iina. Nag-usap sila sandali sa sala at iniwan sa kwarto ang magkapatid. Maluha-luhang ipinaliwanag ni Aling Amor kay Inspektor Sarmiento ang mga pangyayari bago napunta sa kagubatang iyon. Nagulat naman ang inspektor sa kanyang mga nalaman. Halos hindi rin ito makapaniwala nang sabihin din ng ginang kung papaano inubos ng mga nakabalabal na aswang ang kalahati ng residente sa baryo. Walang natira bukod sa kanila. Nang malaman ang katotohanan ay nagpasya si Inspektor Sarmiento na samahan na nga ang mag-iina sa paglabas ng kagubatan. Kargo pa ng konsensya niya kung iiwanan niya ang mga ito nang wala man lang siyang tulong na ginawa. Napansin niya rin ang sugat ng ginang sa binti, kaya nilabas niya ang mga gamit sa medicine kit at binigyan niya ng gamot si Aling Amor. Napakabuti mo. Ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa iyo. Akala ko, hindi na ako papakinggan ng Diyos. Mabuti at binigay ka niya sa amin. Maluha-luha si Aling Amor habang tinatanggap nito ang gamot mula sa inspektor. Nako, walang anuman. Tsaka, tungkulin ko naman na tumulong sa mga nangangailangan. Nagkataon lang na may importante ako pupuntahan. Kaya, nagdadalawang isip pa ako. Pasensya na po talaga. Nahihiyang sabi pa ni Inspektor Sarmiento kay Aling Amor. Ngunit ngumiti lang ang ginang. Habang ginagamot ni Aling Amor ang kanyang sariling sugat, ay binigyan ni Inspektor Sarmiento ng baon niya ang dalawang bata na sina Limuel at Rita.
Tuwang-tuwa ang mga bata nang makatanggap sila ng tsokolate. Mumurahin lang ito, pero mabisa namang pantawid gutom sa mga kumakalam na sikmura. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Inspektor Sarmiento na simulan na ang kanilang paglalakbay. Mabuti nang mas maaga silang gagayak para hindi abutin ang dilim sa kakahuyan. Mas delikado para sa kanila kung mananatili sila sa kubo, lalo na't umaaligid ang mga aswang upang hanapin ang mag-iina. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad, ay nakaramdam ng kakaibang init sa katawan ang inspektor. Gumagalaw din ang mutya na suot niya na parang may ipinapahiwatig sa kanya. Kaya naman, napaisip si Inspektor Sarmiento na may malapit lang na kalaban sa kinaroroonan nila. Dahil dito, agad niyang pinagtago ang mag-iina. Saka ito pumunta sa isang puno at sinilip ang mga kalaban. Nasipat niya mula sa layong 50 metro ang mga kalalakihan na nakasuot ng mga balabal. Nasa taas sila ng burol, kaya tanaw na tanaw niya sa ibaba ang grupo ng mga kalalakihang iyon. Matalas ang mga mata nila sa pagmamasid sa paligid at mukhang may naaamoy silang tao sa malapit dahil naging maligalig ang mga kilos ng mga iyon. Sinasabayan ng mga ulo ang paggalaw ng kanilang mga katawan at pabaling-baling ang mga ito sa kaliwat kanan. Kinabahan ang inspektor sa maaaring mangyari. Kaya bago pa man sila matuntun ay kumilos na kaagad siya upang ilayo ang mag-iina sa lugar. Siguradong mahanap kaagad sila kapag hindi pa sila kumilos. Tara, kumilos na tayo. Nasa malapit lang sila. Kailangan na natin umalis. Uwika pa ni Inspektor Sarmiento sa mag-anak. Diyos ko, paano nila tayo nahanap? Gulat ng ginang. Sa tingin ko, mas matalas ang pang-amoy nila kumpara sa pangkaraniwang aswang. Kaya hindi na nakapagtataka na nahanap nila tayo kaagad. Paliwanag ni Inspektor Sarmiento at dali-daling tumakbo pababa ng burol. Halos madapa-dapa si Limuel sa kakamadali nito sa pagbaba. Nang makababa na sila, nadinig nila ang alulong ng mga aswang. Kaya naman, nagmadali sila sa pagkilos dahil maaaring tukoy na ng mga iyon ang kinaroroonan nila. Walang patid sa pagtakbo ang ginawa ni na Inspektor Sarmiento. Kinarga niya na si Rita para mas mabilis silang makalayo sa mga aswang. Masukal ang binabagtas nilang daan. Medyo bumabagal rin ang takbo ni Aling Amor dahil sa mga tangkay na nakahambalang. Bagamat nahihirapan sa pagkilos, pinipilit pa rin ng ginang ang kanyang sarili na makagalaw para hindi siya maging pabigat sa inspektor. Kaya niyo pa ba tumakbo, ma'am? Tanong pa ni Inspektor Sarmiento nang mapansin ang pagbagal ng takbo ng ginang. Oo, huwag mo ko alalahanin. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Basta, magpatuloy lang kayo. Tugon ni Aling Amor. Pero nababahala si Inspektor Sarmiento dahil baka bumuka ang sugat ng ginang dulot ng mabilis na pagtakbo. Maya-maya pa ay naramdaman niya na ang mabibigat na yabag na nakasunod sa kanila. Mukhang nakabuntot na agad sa kanila ang mga aswang dahil sa amoy nila. Naku, natunto na nila tayo. Wika ni Inspektor Sarmiento. Hindi niya akalaing mabibilis palang kumilos ang mga aswang na iyon dahil wala pang 5 minuto ay natukoy kaagad sila. Ano? Gulat na reaksyon ng ginang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng nerbiyos habang tumatakbo. Sa tindi ng pagkataranta ay natisod ito sa ugat ng puno at bumagsak sa may halamanan. Napahinto naman si Inspektor Sarmiento sa nangyari. Ibinaba niya si Rita upang matulungan si Aling Amor. Pero mukhang hindi na kaya tumayo ng ginang. Dahil hindi maganda ang pagkakabagsak nito. Medyo masakit ang kanyang bukong-bukong at bumuka pa ang sugat. Mas lalo itong dumurugo ng makaskas sa lupa. Ayos lang ba kayo, ma'am? Tanong pa ni Inspektor Sarmiento. Iwan niyo na ako, Inspektor. Ilayo mo ang mga anak ko dito. Pakiusap, protektahan mo sila. Saad ni Aling Amor.
Pero hindi kita kayang iwan dito, ma'am. Kailangan yung tumayo. Tanggi ng inspektor. Napapaiyak na tuloy sina Limuel at Rita dahil mukhang mapipilitan na naman silang iwan ang magulang nila. Nawala na nga sa kanila ang kanilang ama. Ngayon naman ay ang kanilang pinakamamahal na ina ang mawawala. Hindi ko na talaga kaya tumayo pa, Inspektor. Hindi ko na rin kaya maglakad. Sa pagkakataong ito, ako naman ang tutulong sa iyo. Pipigilan ko sila sa abot ng aking makakaya para makalayo kayo ng mga bata. Ang pakiusap ko lang, huwag mo silang papabayaan. Ipapaubaya ko na sa kamay mo ang buhay ng mga anak ko. Maluhaluhang wika ni Aling Amor. Napayuko na lang si Inspektor Sarmiento dahil hindi ito makapagdesisyon kaagad. Naguguluhan siya sa dapat niyang gawin. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Sasama po kayo sa amin kahit anong mangyari. Di po ba mamang pulis? Tutulungan niyo ang nanay ko? Saad ni Limuel. Anak, Limuel, ikaw na ang bahala sa kapatid mo ha. Huwag mo siyang papabayaan. Alagaan mo siyang mabuti. Ikaw na lang ang kaagapay niya. At kapag nagkita kayo ng kuya mo, pakisabi na mahal ko rin siya. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko na kayo masasamahan sa paglabas sa gubat na ito. Patawarin niyo kami, anak. Nabigo kami ng tatay mo na protektahan kayo. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sambit ng ginang. Nay, hindi po. Hindi po namin kayo iiwan dito. Sama-sama tayong aalis dito. Halos sumabog ang dibdib ni Limuel sa pag-iyak. Sinubukan niyang tulungan ang ina na makabangon, pero itinulak lang siya nito ng malakas. Sinabi ko nang iwan niyo na ako rito, di ba? Ano ka bang bata ka? Hindi ka ba marunong umintindi? Ang tigas naman ng ulo mo. Umalis na kayo! Sigaw ni Aling Amor. Hindi nakasagot si Limuel. Wala itong nagawa kundi ang umiyak na lang. Halika na bata, umalis na tayo! Saad ni Inspektor Sarmiento. Wala man sa ugali niyang mang-iwan ng kasamahan, pero kailangan niya parang respetuhin ang desisyon ng ginang. Alang-alang sa ikabubuti ng mga bata. Hinawakan niya na ang kamay ni Limuel at hinila na ito papalayo kay Aling Amor. Huwag po, mamang pulis. Bitawan niyo po ako. Kailangan ko po samahan si nanay dito. Sinubukang magpumiglas ni Limuel pero hindi siya makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng pulis. Wala na tayong magagawa, Limuel. Kailangan na natin umalis dito. Kung ayaw mong pati kayo ng kapatid mo ay mapahamak. Kailangan mong pakinggan ang sinasabi ng nanay mo. Kailangan mong mabuhay para sa kapatid mo. Halika na, paparating na ang mga aswang. Turan pa ni Inspektor Sarmiento. Sige na anak, lumayo na kayo. Pakiusap ni Aling Amor. Nay, pangako ko po sa inyo, hindi ko po papabayaan si Rita. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Sambit ni Limuel. Salamat anak, salamat. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Umiiyak na sabi ni Aling Amor. Hindi na nakasagot si Limuel matapos itong hilahin ng pulis papalayo sa lugar. Namataan niya na kasi ang mga aswang na tumatakbo ng matulin patungo sa kanila. Kaya naman kumilos na siya para ilayo ang mga bata bago pa sila maabutan ng mga ito. Napatingin na lamang si Limuel sa ina habang umiiyak itong nakatitig sa kanya. Sa huling pagkakataon, nasilayan niyang ngumiti ng matamis ang kanyang ina. Halos sumabog ang puso ng bata dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Hinawakan ni Aling Amor ang binti ni Catherine na namumuno sa mga aswang na dumaan sa tabi niya. Napahinto pa ang ibang mga aswang sa ginawa ng ginang. Isang marahas na pangyayari ang nasaksihan ni Limuel nang paggutay-gutay ng aswang ang katawan ng pinakamamahal niyang ina. Walang awa nila itong pinatay sa harapan mismo ng mga anak niya, kaya halos hindi magkaumayaw ang mga bata sa pag-iyak sa sinapit ng kanilang ina. Tanging malalakas na sigaw lamang ni Limuel ang umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Maging si Inspektor Sarmiento ay hindi maiwasang mapaiyak sa nangyari, pero wala itong magagawa kundi ang tumakbo at itakas ang mga bata. Alang-alang sa kaligtasan nilang tatlo. Karga-karga niya si Rita habang nakahawak sa kamay ni Limuel
na walang patid sa pag-iyak. Tumakbo sila ng napakabilis hanggang sa magawa nilang makalayo sa mga aswang. Ayaw ko talaga makakita ng madramang tagpo. Ang sakit sa mata, buwisit. Natakasan tuloy tayo ng 3. Sino ba kasi ang lalaking yun? Saan yun nanggaling? Wala naman yung kanina ah. Inis na sampit ni Katuring dahil sa nangyari. Wala ka talagang puso, Dudes. Mas malala ka pa kay Pinunong Daga eh. Pero sa tingin ko, isang manununton ang isang yun dahil sa suot niyang kapote. Mukhang may makakaligtas pa pala sa massacre natin eh. Ang sarap tuloy sa pakiramdam kapag tayo ang nanunugis. Mas lalong nabubuhay ang dugo ko. Uwi ka pa ng isang tauhan. Anak ng patingka, mas lalo lang tayo nahihirapan dahil pinabayaan natin silang makatakas. Habulin na natin sila. Sigurado ako hindi pa nakakalayo ang mga iyon. Tara, kumilos na tayo. Mamaya abutan pa tayo dito ni Maestro at masermo na naman. Sagot ni Katuring at nagsikilos na sila ng mga tauhan upang habulin ang 3 na nagawang makatakas dahil sa ginawa ng ginang. Iniwan nilang walang buhay si Aling Amor na lasog-lasog ang katawan. Matapos paghahampasin ng matutulis na mga kuko ng mga aswang, kumalat ang laman loob nito sa lupa habang naliligo sa sariling dugo. Samantala, nakarating sa mataas na bahagi ng bundok sina Inspektor Sarmiento matapos malito sa daan na tinahak nila. Dead end na ang lugar na napuntahan nila at tanging bangin na lang ang nag-uugnay para makatawid sila sa kabilang bahagi ng gubat. Sa ibaba nito ay may malaking batis at napakalalim nito. Malakas din ang agos ng tubig. Dito lang kayo. Titignan ko kung may madadaanan pa tayo. Iniwan sandali ni Inspektor Sarmiento ang mga bata sa gilid upang silipin ang bangin. Pero nalula siya sa taas nito. Isang batis ang nakita niya sa ibaba at malakas ang agos ng tubig. Tiyak mamamatay sila kaagad kung tatalon silang 3 rito. Binalikan niya agad ang mga bata para sabihin na wala na silang pagpipilian kundi ang bumalik uli sa pinagmulan. Naintindihan naman ito ni Limuel kaya kumilos na sila para bumalik. Subalit natigilan sila nang sinalubong sila ng mga nakabalabal na aswang. Napatras sa takot ang mga bata nang lumapit ang mga aswang na iyon. Nakangising aso pa si Katuring habang nakatitig kay Inspektor Sarmiento. Ibang klase ka rin pala, kumag ka! Ang bilis mong tumakbo! Akala ko hindi na namin kayo maaabutan. Pero napakaswerte namin dahil napunta kayo sa lugar na ito. Humanda ka lalaki dahil dito ka na mamamatay kasama ng mga batang yan. Nakangising wika ni Katuring kay Inspektor Sarmiento. Dahil dito, wala nang choice ang inspektor kundi ang lumaban ng patayan sa mga aswang. Hinugot niya sa holster ang baril at itinutok sa mga aswang. Pero tinawanan lamang siya ng mga ito. Tingin mo ba? Oo, Brian? Wika ng isang aswang na minamaliit siya. Isang putok ang umalingaw-ngaw at bumagsak ng nangingisay sa lupa ang aswang. Nagulat ang iba pang mga aswang sa nangyari dahil patay kaagad ang kasamahan nila. Lingid sa kanilang kaalaman ay nausala na ng orasyon ni Inspektor Sarmiento ang baril niya at ito ang kanyang ginagamit para isa-isang patumbahin ang mga aswang. Nagpaputok pa si Inspektor Sarmiento at tumalsik sa mukha ni Katuring ang dugo ng tauhan niya. Tumba ang tauhan at nangisay sa lupa. Wah! Ano nangyari? Nanginig sa takot si Katuring at napatingin sa tauhan na nangingisay sa lupa. Sunog ang noo nito matapos bumaon ang isang bala. Nanlilisik na napatingin si Katuring kay Inspektor Sarmiento. Magsikalat kayo! Patayin siya! Utos ni Katuring at mabilis na giwahiwalay ang mga aswang. Sinenyasan naman ni Inspektor Sarmiento ang mga bata na magtungo sa gilid ng bangin. Para hindi sila madamay,
Matalas ang titig ng mga aswang sa inspektor. Pare-parehong masama ang loob dahil dalawa sa kanilang mga kasamahan ang nalagas agad. Malikot ang tingin ni Inspektor Sarmiento sa mga aswang at kasing talas ng pusa ang titig niya kay Katuring. Habang minamatyagan ang kilos nito, bawat paghinga niya ay kalkulado. Biglang sumugod ang dalawang aswang na tumalon sa kaliwat kanan. Sumirko ang baril ni Inspektor Sarmiento sa kamay at isa-isang pinaputukan sa katawan ang mga aswang. Nagsiungol ang dalawa matapos tamaan ng mga bala sa iba't ibang parte ng katawan. Bumagsak kaagad ang dalawang iyon at nangingisay sa lupa. Tila nasusunog ang kanilang mga sugat nang hindi nakikitang apoy. "Atakihin niyo pa! Wala na siyang bala!" Sigaw ni Katuring sa mga tauhan. Tumalon ang apat na aswang. Ngunit sinalubong nila ang paikot na sipa ni Inspektor Sarmiento. Tumilapon ng ilang metro ang dalawa nang tamaan sa panga at dibdib. Sunod-sunod na suntok ang pinaulan ni Inspektor Sarmiento sa pangatlo at sa pang-apat na aswang na pare-parehong nanginig sa lakas ng kamaong tumama sa kanila. Hindi tuloy makapaniwala si Katuring sa kanyang nasasaksihan. Masyado niyang minaliit ang lalaki na ngayon ay kinakawawa lang ang kanyang mga tauhan. Napansin niya ang kwintas sa liig ni Inspektor Sarmiento. Dito niya napagtantong gumagamit ng agimat ang lalaki. "Ah, yan pala ang sikreto mo ah. Sige, humanda ka sa akin. Kukunin ko ang kwintas mong yan." Bulong ni Katuring sa sarili. Inutusan niya pa ang mga tauhan na sumalakay habang nag-aabang siya ng pagkakataon kung papaano malalapitan ang inspektor. Nag-reload ng bala ang pulis. 3 na naman mula sa kalaban ang napatay. Gumulong-gulong sa lupa si Inspektor Sarmiento at binaril ang mga paa ng mga nakatungangang aswang. Alumpihit sa pagsigaw ang mga ito na isa-isang nangatumba sa lupa. Tumayo si Inspektor at nag-reload uli ng bala. Subalit nakalapit agad si Katuring at sinipa siya sa dibdib. Tumilapon papalayo si Inspektor Sarmiento. Sumugod muli si Katuring habang hindi pa nakakabangon ang pulis. Matapos makapag-reload ay binaril siya ni Inspektor Sarmiento. Ngunit mabilis nakaiwas ang aswang. Tinadtad pa ito ng bala ng inspektor habang tumatayo pero sumasayaw lang sa ere si Katuring at bumagsak sa harapan ni Inspektor Sarmiento. Sinakal niya ang pulis pero natabig ni Inspektor Sarmiento ang kamay ng aswang. Isang dropkick ang bumaon sa dibdib at napaigig sa sakit si Katuring. Sinundan pa ng isa, subalit nahuli ni Katuring ang binti ni Inspektor. Pinilipit niya ito, ngunit umikot lang ang inspektor at nag-iwan ng sipa sa panga ni Katuring. Napaangat ng ilang dangkal sa lupa ang aswang. Nang pabagsak na ito ay isang roundhouse kick ang pinakawalan ni Inspektor Sarmiento, kaya tumilapon papalayo si Katuring. Napaigig ito nang bumalandra sa puno. "Hindi ka panipaniwala!" Sambit ng isang aswang nang makitang mag-isa lang hinarap ni Inspektor Sarmiento ang mga kasamahan niya. Isa-isa nang bumagsak ang mga ito na parang mga langkang hinog. Hindi mahulaan kung saan sisipa at susuntok ang lalaki. Halos paubos na sila sa dami ng mga napatumba ni Inspektor Sarmiento. Pero nagtataka ang aswang nang mapansin niya ang mukha ng pulis na tila wala ito sa sarili. Matalas ang tingin na para bang hindi kontrolado ang kanyang katawan. Nagkukusa na lang kumilos ang mga kamay at paa na animoy mayroong nagdidikta rito. Naubos na ang mga bala ni Inspektor Sarmiento kaya tinuloy na lamang nito ang pisikal na mga atake. Nagtatago sa mga puno at mabilis nagmamaneuver ang mga aswang. Kahit mabilis ang mga itong kumilos ay natatamaan niya pa rin ito kapag nakakalapit siya rito. May nakaharap siyang patalon-talon sa puno kaya hinagis niya ang baril at nahilo ang aswang nang matamaan ito sa ulo.
May sumugod pa nga sa likod ni Inspektor Sarmiento. Tumalon ang lalaki at nagkulambitin sa puno. Sinundan siya ng aswang, ngunit pinabaunan ito ng sipa ni Inspektor Sarmiento. Bumagsak ang aswang nang tamaan ito sa ulo. Nakarecover naman kaagad si Catherine at tumingin sa paligid, pero hindi niya makita ang inspektor. Napansin niya ang isang tauhan na parang may tinitingnan sa bandang sulok ng kakahuyan. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito, at dito niya nakita ang pulis na walang awang ginugulpi ang mga tauhan niya. Napakamao sa galit si Catherine. "Hoy! Ano tinutunga-tunga mo dyan? Kumilos ka na at patayin mo yun!" Utos ni Catherine. Sige boss! Sige po!" Nauutal na sagot ng tauhan at pumunta sa lugar ng labanan. Dito napansin ni Catherine ang mga bata. "Andito lang pala ang mga chikiting na ito ah! Ano kaya magandang gawin sa inyo?" Nakaisip agad ng paraan si Catherine kung papaano mapapatigil sa ginagawa si Inspektor Sarmiento. Nilapitan niya ang mga walang muwang na bata at ginawang bihag. Naglakad ito patungo sa bangin. "Hoy, lalaki! Kung ayaw mo mamatay ang mga batang ito, isuko mo ang sarili mo!" Sigaw ni Catherine. Napahinto naman sa pakikipaglaban si Inspektor Sarmiento at nagulat nang makitang hawak ng aswang ang mga bata. "Kung gusto mong matapos ang trabaho, kailangan mong gumawa ng maras na paraan. Tama ba ako?" Nakangising wika ni Catherine kay Inspektor Sarmiento. Natigilan naman ang pulis nang magbalik siya sa katinuan at makitang umiiyak si Lemuel at Rita dahil sa sobrang takot. "Hayop ka! Bitiwan mo ang mga bata! Ako ang harapin mo! Duwag!" Sigaw ng pulis. Dahan-dahan ito lumapit kay Catherine habang sinusundan siya ng mga aswang na nag-aalangang lumapit sa kanya. Malambot pa rin pala ang puso mo! Akala ko papabayaan mo na sila!" Nagmuestra itong ihuhulog si Rita, pero nakakapit ang bata sa braso ng kuya niya, kaya hindi ito tuluyang nahulog sa bangin. Halos mapatid ang hininga ni Inspektor Sarmiento sa sobrang kaba. Nanginig ang kanyang mga kamao dahil sa matinding galit sa aswang. "Pakiusap! Hayaan mo sila! Ako ang kunin mo! Huwag mo silang pag-aksayahan ng panahon! Mga bata lang sila! Gusto mong makaganti sa akin, di ba? Sige! Gumanti ka na!" Sabay luhod ni Inspektor Sarmiento para makumbinsi ang aswang na pakawalan ang mga bata. Nakaramdam ng pagkainsulto si Catherine dahil tila pinamumuka sa kanya ng inspektor na mahina siyang nilalang. Pero ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng mga tauhan at pinakawalan niya ang mga bata. Inalok ng isang duelo ang inspektor. Pumayag naman kaagad si Inspektor Sarmiento, alang-alang sa kaligtasan ng dalawang bata. Pumwesto silang dalawa sa gitna. Nagsipag-atrasan ang mga aswang papunta sa gilid upang manood sa magaganap na laban. "Natsambahan mo lang ako kanina, pero tinitiyak ko sa'yo, hindi mo na mauulit na magawa yun," wika ni Turing. "Huwag kang mag-alala, sisigurduhin ko naman na mapapatay na kita ngayon," sagot naman ng Inspektor Sarmiento at hindi nakareact si Catherine. Naglabas siya ng patalim na hinugot niya mula sa likod. Hinanda naman ni Catherine ang matatalas na kuko na siyang gagamitin niya laban kay Inspektor Sarmiento. Nagsimulang mag-fighting stance ang inspektor habang inuunat naman ni Catherine ang mga daliri. Sinanay niya itong maging matigas para madaling bumaon sa katawan ng pulis. Binabantayang maigi ni Inspektor Sarmiento ang mga paa ni Catherine dahil mukhang susugod ito ng mabilis. Sa isang iglap ay sumugod na nga si Catherine at nakalapit kaagad ito sa inspektor. Hinampas niya ng kuko si Inspektor Sarmiento pero mabilis na kayuko ang pulis at sinaksak ang tiyan ng aswang. Napaigik ito ng tamaan sa sikmura pero hindi niya ito ininda
at winasiwas ang kamay niya papunta sa mukha ng pulis. Muntik nang mahagip si Inspektor Sarmiento, mabuti na lamang at nakaatras siya. Dumistansya ito sandali sa aswang dahil nararamdaman niyang mas lalo itong bumibilis. Pambihira, anong klaseng aswang kaya ang taong ito? Kahit malaki siya, para naman siyang si The Flash kung kumilos. Bulong ni Inspektor Sarmiento sa sarili. Naging matulin na ang bawat atake na binibitawan ng aswang at kung hindi lang sa tulong ng mutya ay hindi ito mapapansin ni Inspektor Sarmiento. Ano? Sumusuko ka na ba? Parang natatakot ka na yata eh. Halika, lumapit ka! Paghahamon pa ni Katuring. Hindi lang pala ang kilos mo ang bumilis, pati pala ang bunganga mo nakikisali rin. Sambit ni Inspektor. Anong sinabi mo? Napikon kaagad si Katuring. Wala, ang sabi ko lang ang yabang mo at ang baho ng bunganga mo. Tugon naman ang pulis. Humanda ka! Lumusob si Katuring kay Inspektor Sarmiento at kinalmot ang lalaki. Nakaiwas agad si Inspektor Sarmiento nang magtambling ito ng 2 beses. Pagkalapag ng mga paa niya sa lupa ay nagdash siya at agad nakalapit sa aswang kung saan inunday niya ng saksa. Nasalag ni Katuring ang atake pero biglang minasiwas ni Inspektor Sarmiento ang patalim at nahati ang mga kuko ni Katuring. Iniangat niya pa itaas ang punyal kaya tinamaan naman sa mukha si Katuring at pumihit ng pakanan ang ulo nito. Imposible! Nakaiwas na nga ako pero nagawa niya pang ipihit ang patalim sa ibang direksyon. Gulat si Katuring. Agad itong dumistansya sa inspektor. Nagulat naman si Inspektor Sarmiento dahil mabilis naghilom ang mga sugat ng aswang sa mukha at ngumiti ito ng matamis sa kanya. Mabilis ka! May kakaiba kang taktika pagdating sa dunong ng patalim. Totoong isa ka nga talagang alagad ng kabutihan. Pero walang silbi ang patalim mong yan kung karaniwan lang naman ito. Humanda ka lalaki dahil magbabayad ka sa ginawa mo. Wika ni Katuring pero ngumiti lamang din si Inspektor Sarmiento. Napiko naman ang aswang sa ngiti niya na may halong pang-aasar. Anong iningiti-ngiti mo dyan, ungas? Tanong ni Katuring. Nasa gitna ka na nga ng laban. Puro bunganga pa rin ang ginagalaw mo. Daig mo pa ang babae. Ang baho pa ng hininga mo. Balak mo ba akong patayin sa amoy ng bunganga mo? Kaya panay ang dakdak mo dyan? Ani Inspektor Sarmiento. Tampalasan kang nilalang ka at makialamero! Magsasalita ako hanggat gusto ko! Utak ipis ka! Sigaw ng aswang at sa isang iglap, nakalapit si Katuring. Kasabay ang mabilis na kalmot sa liig ng inspektor. Yumuko si Inspektor Sarmiento, kaya tumagos lang ang kamay ng aswang. Isang suntok ang pinakawalan niya sa dibdib at napaigik sa sakit si Katuring. Animoy may bumaong troso sa lakas ng impact at napaangat ng ilang dipa ang katawan nito. Hindi pa nakontento si Inspektor Sarmiento at sinipa niya pa sa mukha ang aswang kaya tumalsik ito ng malakas sa isang puno. Napaubo ng dugo si Katuring nang bumalandra ang likod nito sa puno. Lupaypay itong bumagsak sa lupa. Grabe, ang husay! Komento pa ni Limuel at napapalakpak silang magkapatid. Samantalang nakatunga nga lamang ang mga aswang na hindi nakariak sa galing ng lalaki sa close quarter combat. Si Commander Jaguar pa lang ang kilala nilang mahusay sa manumanong laban. Pero sa galing na ipinakita ng inspektor ay parang patas lang sila ng skills ni Commander Jaguar. Parehong mabilis at aktibo sa mga binibitawang atake. Ilang sandali pa ay bumangon muli si Katuring. Nanlilisik itong napatingin sa pulis dahil napahiya na naman siya sa harap ng mga tauhan. Sa sobrang galit niya ay umusbong sa katawan niya ang mga malalaking ugat na halos kasing taba na ng uod. Namula ang mga mata niya at lumabas ang mga pangil sa bibig. Lagot na. Mukhang ginalit ko yata siya ng husto
Bulong pa sa sarili ni Inspektor Sarmiento. Sa matinding bugso ng damdamin ay lumabas na nga ang tunay na anyo ni Katuring, ang mataas na bahagi ng pagiging aswang. Nagkaroon ito ng mga balahibo sa katawan at nadagdagan ang kanyang laki. Ang mukha naman niya ay kumulubot na parang hukluban. Nagulat si Inspektor Sarmiento nang tumubo uli ang naputol nitong mga kuko sa isang kamay na mas lalo pang naging matulis dulot ng pagbabagong anyo nito. "Umanda ka!" Naglalaway na sa galit si Katuring habang nakatitig ng matalim kay Inspektor Sarmiento. Napalunok naman ng laway sa kaba ang inspektor pero pinagpag niya ang takot at nag-focus na sa kakaharapin niyang laban. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 31. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.